Good evening everyone and happy Sabbath. Thank you so much, Psalmist, sa manindot tayong mensahe sa awit. Very comforting message and song. Tungod sa dugo sa Ginoo nga giula niya sa cross. O kini mga igalang mag-igsunan aduna kitay kaluwasan. We are here tonight to comfort the bereaved family of the late Brother Rogelio Alabana di Domingo. Nagingon din mga igala mga kaigsunan. Bisan unsa pa man kapait ang kamatayon, dili ka na ikatumbas sa katamis nga kagahapon. A week before Brother Rogelio di Domingo passed away, nag-visit ni sa iyang balay dito sa Danlugan, together with Pastor Kenneth Tumakay, our church pastor sa Davao State Church. Nag-offer me a prayer, nag-bisita mi dito, nag-ekstorya mi niya, ekstorya mo po siya. Wala may kay balong mga igala mag-igsunan nga mga na ito ang katapusan na mo nga panagkita. Yes, nobody knows when the last goodbye is. So appreciate what you have while you are still alive. Wala tayo balong mga igala mga kaigsunan. Kanusa kita mo pahulay. Maybe nakita pa nato siya mahulang, pagkasunod adlaw wala na. Just like this illustration. Pag say goodbye nila, o sa kibalong, mamunod tayo ilang katapusan. I have a friend in Mountain View College, nakita mi dito during our Sabbath School Congress. Usama siya ka-member sa Philippine Coast Guard, ana siya nato, Pastor, kani 30 naman siya akong edad, gusto na kuminyo, pangitahin ko amiga. Sura-sura yung mga igala. Lingaw kami, picture-picture pa, o sige, maitahan ka. Wala damha, nga akong amigo daay, usa sa katong namatay. Sa diyang nangulit na pagdulong sa Davao, katong sakyanan na milupad sa tulay. Kuyog itong mga singers na taga Davao City. Namatay siya mga igala mga kaigsunan. We don't know about tomorrow. What na kibalo sa atong kinabuhi, sa atong mga higala. Makita nato sila karon apan ugma. What na nasayod kung makita ko ba nato. Tonight's message is entitled, Life is Fragile. Handle it with care. Ang kinabuhi, bililhon, kinahanglan, ampingan. Asa man nato ni mabasa ang pulong fragile mga igala mag-igsunan. Makita nato ni sa kanang karton nga ang sunudan na mga glass or liquid nga dali mabuak. Fragile. Ang Webster Dictionary na define sa pulong fragile, easily broken or damaged, very delicate, not strong, fragile. Kung namin ito magpalit ka o itlog, kung walang panaluto, kinahanglan mo ampingan, dili mo ipon sa uban ng mga galing butang, kaya mabuak man siya. Life is fragile, bililhon kayo, kinahanglan ampingan. Right now, kinahanglan nato ang face mask. Kinahanglan na ito ang alcohol. At itong ipapos tumakamot. Kaya nga naman, ang atong alawas, very fragile, very delicate. Kinahanglan ampingan. Unang nga matagaron ko niya, magsuot ang face mask. Magamit ang alcohol. And we need to maintain our social distancing. Kaya basin matakdang tao, kaning virus, na COVID. Mga igala mga kaigsunan, lisod kayo itong panahon ron. Kung manito nakita sa Facebook,
Basi mo abot ka nga full pa na dyan ang atong suoton. Body gear. Mura na tang astronaut. Because our body is very fragile. Dali na kayo ka matakdan o sakit. I remember sa diyang bata pa ko, lahi naman ang panahon kanya ito kaysa karon. Yung mga ligo, pamantag ulan sa una, hindi na po maghilana. Karon mabasa lang ka, taliksik ka, walang nakakalo. Wala na, dapat na yung ulo. Kasi hindi nga maghilana kami sa una. Balikan din ko sa kong mama o Royal, True Orange. Pakapitan din yung Skyflex. Inom tayo ko, isang bugnaw. Hindi ang nabot. Nagpahilangan to Berme. Magsimo kayo ng Royal. Tayo ng tambal-tambal sa tuog-tuog, pero maghilanap ka. O, hindi ang nabot ka. Pero karon mga igala, kung magsakit yung bata, o di na mo ipa-check up, dengue, kung sa panahon, kailangan sunaw, diksyonan, daghan kayo mga igala mag-diksyonan. Lahi na itong panahon ron. And our body is very fragile. Ang pinganan, in James chapter 4, verse 14, whereas you know not what of the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and vanish away. Ang ato na kinabuhi, muraw ganing ungaw o sana kaning alisngaw. Sama sa aso. Namulabay lang mga igala mag-iisunan. Temporaryo lang kita nga namuyo niining kalibutana. My first point tonight is that since life is fragile, therefore health is fragile. Ang ato nga panlawas. Importante kay bililhon kayo. In 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, I pray that in all things thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Ang ato ring panlawas, mga igala, remember, health is wealth. Bisan nun sa panato, kada ka ng kwarta, kung magsakit na ta, mahurot o gasto, patambal sa ospital, palit o tambal, bisan nasa na ta nga ospital, wadto, kapan mudunggo dyan sa ICU. Human sa ICU, Lord. Mga higala, mag-iigsunan, health is fragile. Muna nga as members of this church, itudluan kita nga musunod aning 8 doctors of health. Kaning new start. Kinahanglan ang timanon na ito palawas. First is nutrition. Kaon ta sa sakto nga pagkaon. Exercise. Kay karon na ba, maglisod na ba tao exercise kay itang kagawas. Water, sunlight, temperance. Pagpugong. Air, rest, trust in God. Kinumduman natin yung mga igala mag-iigsunan. Aron maayo ang atong nga panlawas. No? Atong nga sundon kining 8 doctors of health. Advance na sa uban. Kaya naasa ito ang spirit of prophecy. Ang sinulat ni Ellen G. White, mga counsels sa mga panlawas. Ang problema lang kaya wala po natin binabasa. Wala po natin binasunod. As you can see, ang pinakataas o pinabuhay doon sa kalibutan, pinakatigulang, as recorded in Guinness Book of World Records. Usa ka Adventist, ginganlan og si Francisca Taihon Montes Susano, world's oldest person, na natawo siya yatong September 11, 1897. Kailan edad na 121? Ingana mga igala, takas kinabuhi si nanay, kaya iyang pagkaon gulay, usok pa nyo kayo mabaktas, padulong sa simbahan. Pagkanindot kayo, manahimo kita nga kaya o modelo sa kalibutan, sa lumalinda. Dito mga igala, sa research, ang mga tao, takas mga edad. As members of this church, kinahanglan mga igala, sundo na ito ang admonition, ang counsel sa Ellen G. White, atimanon na itong palawas. But in Psalms chapter 90 verse 10, nagingon din our days may come to 70 years or 80 if our strength endures, yet the best of them are but trouble and sorrow, for they
quickly pass and we fly away. Ang ato na yung edad na lang, 70 or makabot ng 80 or lampas pa dyan na, ang musunod yan na mga, hindi kitawag na ito, trouble, sorrow, mga pagantos, pero may mga lawa tayo na may panglawas. Praise the Lord! Pero mga igala magkaigsunan, maybe some of us, doon na kita yung mga balatian. O ka na ang may sulat sa Biblia, 70 years old or 80. But sa Bible, ang pinakataas ng edad si Methuselah, may abot siya og 969 years old pagkataas sa siya edad. But because, nag-ingon sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Ang bayad sa sala mo kamatayon. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Miabot man ang sala, sulod sa kalibutan, nagkaabot sa kinabuhi sa tao, edad sa tao, miabot ang kamatayon. But remember, adunay gasa sa Ginoong Jesus, mao ang kinabuhi dayon. Teachers can change your way of life. Doctors can temporarily extend your life. Nurses can take care of your life. Police can protect your life. Lawyers can defend your life. But remember, only God can give you eternal life. Amen? Sige no, Jesus naman, lamang mga igala, makaatag na ito, kinabuhin tayo. Mauna, na importante kayo, masantang buhay pa kita, since life is fragile, therefore, relationship is also fragile. Pagkabilinon na yung relasyon sa mata ko siya, nasamtang buhay pa kita. In 1 John chapter 3, verse 23, nag-iyon din and this is His commandment, that we should believe in the name of His Son, Jesus Christ, and love one another, even as He gave us. His commandment. Love one another. Pagigugmahay, kamo sa usag-usa. Linagwanay one another. Love one another. Nagsamtang buhay pa kita mga igala, atong relasyon, atong dyan ampingan. Because relationship is very fragile. Nag-iyon din it's not how big the house is. It's how happy the home is. Mga igala, kumusta atong panimalay? Ang relasyon sa mata kusa. Kung uyab ba, manglupad ang I love you, I miss you, I need you, I want you. Pagbinyo na, manglupad ang mga plato, baso, kaldero, tinidor, langgana, kutsara, o pati naong sasawa, mulupad na. Mga igala magkiksunan, wala perfecto sa tuwa, katangkaran makaagid jud og ingani, mga lalis-lalis. Apan ang importante ang pagpinasayloay sa mata kusa. Kaya kung mabot na ang kamatayon, it's too late na mayroon ka, sorry, pasaylo ako. Sa diyang buhay pa mga igala, makita pasaylo sa itong iksun, o sa itong mga igala, sa itong mga silingan. Remember, appreciate what you have before it turns into what you had. Atong i-appreciate kung unsay na sa tuwa, mga kabataan. Usahay, makainumdum ta sa atong ginikanan, sa atong inahan, kumangayo tagbalon. Ma, kumusta na ka? I love you. Wala diyan may allowance. No, sweet kayo? Ako'y load. I-load pa sa uyab. Pilit siya appreciate kung siya naa sa tuwa. Atong mama, atong papa, mga igsoon, pasalamatan na itong Ginoo mga igala. Ato na sila nga atong ayuhon atong relasyon sa mata kusa. Because death is a challenge. It tells us not to waste time. It tells us to tell each other right now, right here, that we love each other. Masamtang buhay pa kita, atong istorya sa iya. Na I love you ma, I love you pa, lola. Pag may birthday o mga anniversary, hatagan bulak, ibasin o pahulay na anak pa tayo maghatag o bulak o mga pagpasalamat. But it's natural na mahatag dyan daw bulak. Kasi ha, pahulay na. But samtang buhay pa, ato ng istorya. Hinigugmaan ta sa mga tagusa. We need to love one another. Remember that the most painful goodbyes, pinakasakit na pagtalikod, pagpahulay, are the ones
makahagapita, dili po ta makapili sa klase sa kamatayon nga atong maagian unless kung maghikog ta. But it's not good. Remember, only ang sakit kayo right now. Lebanon. Daghan din nga matay. Daghan kayo ang nawalan o mahal sa kinabuhi. Wala ito nag-expect ang kadaghanan ng mabot na hindi nga makalilisa ka pang itabot. No? Itong nasunog din kung sa mga fireworks factory. Yan na din nakatagod itong sa ito, ammonia, nitrate, pagbuto, nga siya, kung kita mo itong mga video pa. Usahay lang kapit ang mga Pinoy, kung naisunog, na-discuss doon lang na. Uso man lang yung video man. Oh, hello everybody, live na ron. Oh, tayo na. Pero katos lang, we don't know, uban mga bumbiro dito, nagpa-tapang sila. Pagbuto. Wala na lang mga igala mong giigsunan. Unexpected event. Kani kamatayon niya na. Unexpected event ang kamatayon. Unless kung lumbot na ini. Na ako'y classmate sa Mountain College. Sa Dingang. Nag-eskwela siya mga igala ni Bading sa Bigawa siya sa MBC. Nakauyang siya ang bapa. Pero sa tantong bapo, wala ko'y sakinan. At ko'y kay kipulingan man siya. Nag-post siya mga igala sa Facebook, I love you, goodbye. Then nilukso din siya sa 3rd floor sa Gaisano. Shhh! Boom! Dungko niya ulo dito, pati pataya. Mga igala mga kaisunan, wata kay balo sa itong kinabuhi. Relationship is very important. Falling in love is easy, but staying in love is very special. Importante kayo, bili itong gugma sa matag usa. Sulod sa panimalay, samtang buhi pa kita. Ang imatyon nga bana na sa ospital. Samtang nadigda, nagtanaw siyang asawa nga nagambot. Anang bana na ako'y kumpisal mo lang da. Anang asawa, ayaw na lang pagsunti lang da. Itigong na lang na imumusog diha. Anang bana kinahanglan kumusog tini mo. Karon makasulod ko sa langit. Un. Anang bana, nangabig ko lang da. Ang sigto bang sa asawa. Kaya balo ko lang da. Mau kitang hiluan ti ka. Hiluan din yung bana. Nangabig. My point tonight, relationship is very important. It's very fragile. Always remember. Always be prepared. Kaya di tanan mamiya, mananghid. Mutalikod mo hindi lang mabahulay, hindi mo kapananghid. Manang everyday, every now and then, atong dyan kayo kugmaon, ang atong pabigas kinabuhi, atong mahigala. Be happy. Pagmalipayan ka. You never know how much time you have left. Kung malipayon ka, mangyayari ng kaisunan. Pero kung ikaw na isa, magsigat na tawa-tawa, kinahanglan mo ito pa-check up. Be happy. Tawa-tawa dyan. Kaya nang tawag kita ang malipayon, ng smiling, joker, taas na kinabuhi. Then blooming o dagway. Malipayon dyan ang mangyayala, bisa ko na bugas. Natawa-tawa lang. Ang uban, nagpatag na. Imanta mo suludan ng mga imalat. Ano sa mga mamatay? Mamatay ka year 2021, yung birthday. Awa panaptan mo year 2021, kaya na-stress ko na una, mamatay naman yung kumapit. Magka-high blood na, then mamatay na driso. Mga kita magsiguna na mga problema, mga sakit. Musaka ang dugo, patay driso. Kaya ginahanglan na yung magmalipayon ta. Sana ini, aksidente. May mga magitabo, mga igala. Katapusan. Since life is fragile, therefore, relationship to God is also fragile. Atong relasyon, diha sa Ginoo, bililhon kayo. In John chapter 11, verse 25, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he die, yet shall he live. Mga igala magigsunan, tumutuo kita ni Ginoong Jesus. Samtang buhay pa kita, mga lagat na sa iya. Samtang buhay pa kita. Although mamatay ta, apan, adunay pagkabanhaw, Jesus will come again and He will take us home. Diya sa langit, hindi taga na alas mga matarong. Muna itong relasyon sa Ginoo. Samtang buhay pa ta, alagad, ampo, base sa Biblia, sulod sa simbahan. Di na natong laton pa nga, isulod na simbahan. Sa diya magigda na sa lungon. Samtang buhay pa kita, kamang, ato sa simbahan. Pastor, bawang simbaron kay
kay bisod dito sa balay. Simba no, at sa Hope Channel. Remember, ang pinakapobre na tao sa kalibutan, dili mao ang walay kwarta, kundi ang walay Ginoo sa kasing-kasing. Ingana mga igala, importante kayo ang relasyon sa Ginoo, ikinahanglan nato sa Ginoong Hesus. Although maangkon nato ang material na magutang sa kalibutan, nindot na sakyanan o ginani. But without Christ, we are nothing. We are useless. Di nato madawat ang kinabuhing dayon. Buhit pa man dyan tayo mga igala. Alagad dyan sa Ginoo. At umampingan na itong relasyon diyan sa Ginoo. Remember, part-time Christians cannot defeat full-time devils. The devil is doing his best 24/7. Way tulog-tulog, naningkamot siya sa paglingla sa mga katawan sa Ginoo, sa pagpungkat sa itong iglesia. Adunay, magtukod o tayong iglesia mga igala ng Kiligsunan. Ipaaway niya ang sulod sa iglesia because the devil knows na doon na yung panahon, lantahan itong palibot. Grabe, makalilisa mga pangitabo, sunod-sunod ng mga pangitabo. The devil is doing his best. Full-time devil for us Christians. Not only Wednesday or Friday or Saturday na ma-identify tayo as Seventh-day Adventist, but every day, every now and then, we need to be connected to the source of power, and that is Jesus Christ. In John chapter 15, verse 5, apart from me, you can do nothing. We are nothing without God. Muna kinahanglan dyan daw COVID karon mga igala. We need COVID now. Christ, our very incredible doctor. Kinahanglan na to, Ginoong Hesus. Basahan na natin yung mga igala. Ready? Basa. The biggest problem is not dying from a virus. The biggest problem is dying without Jesus. Kung mapahulay kita mga igala, nagalagad na ni Ginoong Hesus, o lumapot na virus, dili ka na problema. Apan kung pahulay kita, na wala si Ginoong Hesus sa itong kinabuhi, that is the biggest problem. I'm about to end my sermon tonight. We need to let go and let God. Let go of those things na maka-hinder sa itong relationship sa Ginoo, sa itong isigataw. Let go, biyaan na to, ang tanan, na makadaot sa itong pag-alagad sa Ginoo. Sometimes it's hard to open your hand, but you need to let go of your pride. Let go of your pride. O atong i-allow si Ginoong Hesus, ang Balang Espiritu, mapuyo sa atong kasing-kasing, o una-una mga igala ng kaigsunan. And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Mawala ka nan, kaning mga virus, guban pa, hindi kusog kayong hangin pag-uulan, mahadlok taron tungkol sa bagyo, mawala kita nan. Tubig ta sa langit, magbuyo mga igala mga kaigsunan, giandam sa Ginoo, alam sa mga matarong, alam sa mga nangalagad niya kaniya, milahutay hangtod sa katapusan. Romans chapter 14 verse 8, for if we live to the Lord, and if we die to the Lord. So then, whether we live or whether we die, we are the Lord's. Buhi o mamatay ta, naata sa kamot sa Ginoo. To be family, I hope and pray, makita ta sa langit, to our brethren here, makita ta sa langit mga igsoon, hapit na mabalik ang Ginoo. Remember, life is fragile. Therefore, health is also fragile. Our relationship to one another, to our loved ones, is very fragile. And of course, to God. This is my prayer. Good evening.